Thank you, Lord. Hallelujah. We honor you. We bless you, O Lord God, today. Salamat, O Diyos, sa inyong presensya na amin pong nararanasan, Lord. Truly, whenever we gather like this, you never fail to meet us, O God. Salamat, O Diyos, sa makapal niyong presensya na nasa aming kalagitnaan. Salamat, Lord, for this wonderful day that we have this opportunity to worship you in spirit and in truth, to receive your word, to receive blessings and favor, O God. Tayaan mo po, Panginoon Diyos, na as we acknowledge your presence, ina-acknowledge din namin na kailangan namin ng inyong biyaya. Lord, kami po'y nagpapakumbabang lubos. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, na isip man, nagawa o nasalita, Panginoon. Sinadya man o hindi, O Lord God, we are pleading for your blood to cleanse us right now. At hayaan mo po, Panginoon, na ngayong araw na ito, walang ibang maitaas kundi ang inyong pangalan lamang, Panginoong Jesus. Speak to us, O Lord God, through your Holy Spirit. And we ask that today we will receive answered prayers. Deliverance will flow. Healing will flow. Anointing will flow in our midst. Salamat, O Diyos, at ngayong oras na ito, dinedeclare namin ang kumpletong katalunan ni Satanas at lahat ng kanyang mga plano sa aming buhay. Walang anumang salita mo po, Panginoon, ang mananakaw ng kaaway. Bagkus lahat ay matatanim ng malalim sa aming puso't isipan at maisasabuhay sa pangaraw-araw. And Lord, lalabas kami sa lugar na ito na hindi lamang punong-puno, kundi nag-uumapaw pa ng pag-ibig mo. Lord, salamat ng marami muli. And we also pray for all the JA1 churches all throughout the globe. We declare victory upon all of them, O Lord God. At gayon din sa amin pong Apostle Bishop Art and Reverend Lynn na ngayon ay nasa lugar ng Saudi Arabia. We are praying for your protection upon them, provision, anointing, power shall manifest upon their lives always, O Lord God. Strengthen them, keep them safe always, O God. In Jesus' mighty name. Salamat sa maraming signs, wonders, and miracles na ipaparanas nyo sa mga kapatiran namin doon through their lives. Thank you, Father God. We entrust to you everything. At muli, kiniklaim namin ang victory ng araw na ito. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. We declare that we will not only be informed, but we will be transformed by your word. In Jesus' name. Salamat, Lord God. To you all the worship. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Sama-sama po nating i-declare ang Luke chapter 4 verses 18 to 19. Sabay-sabay po tayo. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. And then also let us declare our culture as J1 family. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Kumusta po kayo? Happy New Year. Sabihin mo nga sa iyong katabi muna, partner, mas maganda ka ngayong taon kaysa nung nagdaang taon. Tama po ba yun? Amen. Thank you, Lord. Praise God. Ang ating pong Apostle Bishop Art and Reverend Lynn ay nasa 3-week Middle East mission. Punta po silang Saudi Arabia, then diretso po sila ng United Arab Emirates at sa Qatar para po i-celebrate ang mga anniversary po ng ating mga church doon, and also to conduct inner healing and deliverance conferences and crusades. So please,
Atin po laging isama sa prayer ang atin pong Apostle Bishop Art and Revlin. Ginagawa po ba natin? Praise God. As we pray for them, dumadaloy din po sa atin ang ating mga pinapanalangin. Praise God. Okay lang kayo? Sinong gusto nang umuwi? Pastor, kadarating lang namin, uuwi na agad. Kasi there's no place like home. Totoo ba yun? Ito pa rin po talaga, iba pa rin po talaga ang pakiramdam ng ikaw ay nasa bahay. Sino ho ditong may bahay? Taas ang kamay. 152? Paano yung iba? Taas uli ang kamay ng may bahay. Yun. Hindi ko sinasabing sarili mo o hindi. Basta may bahay, taas ang kamay. Yung magkakaroon ng sariling bahay, taas ang kamay. Iyon. Yung pala ang gustong tanong. Kahit pa po napakaganda ng ating mga pinapasyalan sa kung saan-saan. Uuwi at uuwi pa rin po tayo sa bahay. Tama po ba? Ako po, dati po akong OFW sa UAE. Ay iba pa rin po talaga ang excitement sa tuwing uuwi at magbabakasyon sa Pinas. Kahit pa gaano kaganda ang UAE noon, mas excited pa rin palagi pong umuwi ng Pilipinas. Yung po mga dating OFW, nakaka-relate po kayo. Tama po ba? Kahit pa lahat ng kailangan mo ay nasa SM, bakit hindi ka pa doon tumira? Total, nandun pala lahat ng kailangan mo. Aircon pa doon. Kasi iba pa rin ang comfort and relaxation kapag nasa bahay ka kahit maraming kulang sa bahay. Kahit mahilig tayong kumain sa labas, at talaga namang napakasarap na mga pagkain, alam na alam mo kung saan makikita ang pinakamasarap na lomi, alam mo kung saan masarap mag-samgyup, ano pa, masarap na milk tea, alam na alam mo. Pero bakit umuwi ka pa rin? Kasi alam mong iba pa rin ang lutong bahay ni nanay, tama ho ba? Sabi nung anak sa kanyang tatay nung kumakain sila sa restaurant, "Tatay, ay bakit naman sumubo kayo agad? Ni hindi man lang tayo nag-pray bago kumain. Pero kapag nasa bahay naman tayo, lagi kayo nagpe-pray muna bago tayo kumain." Sumagot po yung tatay, "Kasi dito anak, hindi si nanay mo ang nagluto. Kaya sigurado akong masarap. Sa bahay, kailangan ko pang ipanalangin kay Lord na pasarapin ang luto ng nanay mo para makain natin." Totoo ho ba yun? Walang mag-i-aiming mga lalaki ha? Ang sarap-sarap pong balikan yung mga simpleng buhay noon. Alam niyo, pag nakikita ko yung 1940s, 1950s na itsura ng Batangas City, napakasimple lamang ng buhay, maliliit ang mga bahay, gawa sa kawayan, wala pang aircon, pero ngayon, praise God, nakakaluwag-luwag na ang mga Batanggenyo. Tingnan mo yung katabi mo, nakakaluwag-luwag na yan. Hindi lang nakakaluwag-luwag, pinagpapala pa. Ang gaganda na ng bahay natin. Tama ho ba? Bato. Ang gaganda ng mga ceiling, lahat. Matagal ka man lumabas, uuwi at uuwi ka rin. Kaya ang title po ng ating pong pag-uusapan, umuwi ka na. Sabihin mo sa katabi mo, uwi ka na. Sa kabila, sabihin mo, ano pang hinihintay mo? Uwi ka na. Pero wait lang. Okay? Wait lang. Saan ka umuwi? Sa iyong pamilya. Family, pag ito po yung nakita natin sa Greek. Family in Greek is oikos, which means a place to fit in. Pag sinabi nating pamilyang ibig sabihin nito sa Griego ay oikos. Sabihin natin oikos. Nang ibig sabihin ay a place to fit in. Ito yung isang lugar, ang isang lugar na kung saan kailangan mo bang mag-fit in para ma-accept ka ay hindi isang home o hindi isang pamilya. Because a place where you can be yourself and still be accepted and loved is your family, your home.
Saan ka ba nagiging totoo? Sa labas o kapag nasa bahay? Kailan ka pinakakomportable sa sarili mo? Kapag nasa bahay o nasa labas? Sagot naman. Siyempre sa bahay. Sa bahay, kahit ano nang iyong tayo, kahit ano nang iyong suot, and still, you are accepted and loved. Kahit ikaw ay yung nag-iihilik ng napakalakas, hindi ka pa rin pinapaalis ng bahay. Bakit? Your home is your family, and it is where you are accepted and you are loved. Sino po dito ang nasabi niya sa kanyang sarili na ayaw niya na umuwi? Meron po ba yung dito? Nasabi niya sa kanyang sarili pag minsan, ayaw ko nang umuwi. Pero may message today si Lord sa iyo. Ulitin ko, umuwi ka na. Alam ho natin ang story ng prodigal son. The parable of the prodigal son. Hindi ko po babasahin ng buo kasi napakahaba po nito. But I want to relate to you the happenings sa story na yun. Iyon po'y makikita sa Luke chapter 15. Si Bunso, the younger son, siya po yung tinaguriang the rebellious one. Okay? May isang mayamang ama, mayroon siyang 2 anak na lalaki, at yung bunsong lalaki, obvious na obvious ang kanyang pagrebelde at pagkakasala. Umalis ng bahay, dala-dala ang bahagi ng kayamanan ng kanyang ama, nilustay sa pariwarang pamumuhay, nagtrabaho, ngunit naghirap ng sobra, kaya natauhan at nagdesisyong umuwi at magpakumbaba sa kanyang ama. At ipinagdiwang naman ng ama ang kanyang pagbabalik sapagkat ang tagal niyang hinintay ang kanyang bunsong anak. Alam niyo po, minsan kaya hindi tayo makauwi ng bahay, akala natin, laging galit ang ating ama. Ay tunay naman po laging galit. Pero sandali, ama sa lupa, maaari, pero ang ama nating sumasalangit, alam niyo ba, hindi siya galit sa iyo. Kahit gaano kapangit ng ating nagawa, ang ating amang sumasalangit ay hindi galit sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi galit ang Diyos sa iyo. Umuwi ka na kasi hindi galit si Father God sa iyo. Magbalik loob ka na. Balik ka na sa pamilya niya. Dahil kapag umaalis tayo at lumalayo, kagaya ng bunsong anak na nagrebelde, umaalis din tayo sa kanyang protection at sa kanyang mga plano. Yung mga nangyari kay bunso ay mga consequences yon ng kanyang mga maling desisyon at hindi yun bunga ng galit ng Diyos. Akala natin minsan, galit ang Diyos sa atin, kaya tayo nangyayari sa atin ng mga samot-saring mga trahedya o struggles ng buhay. Hindi natin alam, ito'y bunga lamang ng mga maling desisyon natin. Ang tawag po doon ay consequences. Tandaan mo that we always have a choice. At hindi niya pinagpipilitan ang kanyang sarili sa atin. Alam niyo ho, ang isa pang malaking problema kung ba't hindi tayo makauwi, ganito ang thinking natin. Hindi na tayo kayang tanggapin at patawarin ng Diyos. God, remember this. Gusto ko picturean nyo din to. God never tires of forgiving us. We are the ones who tire of seeking His mercy. Ulit, ang Diyos daw po'y hindi napapagod na patawarin tayo. Tayo lamang ang napapagod humingi ng tawad. Kasi pakiramdam mo, hindi kayang tanggapin o mahalin ng Diyos kung sino ka at kung ano ang iyong nakaraan. Pero alam mo, hindi. Kayang-kaya ni Lord. Bakit? Nangyari ito sa bunsong anak. Luke chapter 15 verse 20. Ano sabi doon? So he returned home to his father.
bumalik daw po yung bunsong anak na nagrebelde. And while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him. Malayo pa daw, natanaw na nung ama ang kanyang bunsong anak. At nung natanaw niya, siya po'y nakaramdam ng ano? Galit. Parang yung sabi nung isang kaibigan sa kanyang kaibigan, alam mo, pag nakikita kita, nawawala ang aking pagod, napapalitan ng galit. Ano sabi ng Biblia? Nung makita niya ang kanyang anak, siya'y napuno ng galit. Nung makita niya ang kanyang anak na suwail na gumawa ng maraming mali, nilustay ang kanyang kayamanan, sinira ang kanyang buhay, siya'y nakaramdam ng galit. Yan po ba? Ang sabi ng Luke 15 verse 20, ang naramdaman niya ay love and compassion, pag-ibig at habag. Kaya pag tumitingin pala sa iyo ang Diyos, ang nararamdaman niya para sa iyo, hindi siya parang isang militar o isang general ng isang military base na kapag isang mali lamang ay may parusa, isang mali lamang magagalit sa iyo, isang mali lamang sa iyo, hindi ka natatanggapin. Maaaring ikaw ay masuspend. Pero hindi po pala ganun. Tumingin ang ating amang sumasalangit. Kahit tayo nagkakamali, nagkakasala, nananatili siyang mapagmahal at mahabagin sa atin. Sino ho dito ang minahal at kinahabagan ng Diyos? Lahat po tayo ay produkto ng pag-ibig at habag ng Panginoon. At anong ginawa niya sa kanyang sobrang pag-ibig at habag? Tinakbo niya ang kanyang anak. At yun po ay nakakahiyang gawin nung panahong yon. Sapagkat hindi yun ginagawa ng mga ama ang tumakbo. Pero ginawa niya, in-embrace niya at hinalikan niya. Parang si Jesus Christ, hindi naman siya dapat bumaba sa lupa. Hindi naman siya dapat mamatay sa cross of Calvary kasi wala naman siyang kasalanan. Pero ibinaba niya ang kanyang sarili. Naging isa siyang tao upang tayong mga tao na nagkasala kanyang matubos. Kasi kailangan ng tumubos ay tao rin. Amen? Pwede ka namang iligtas na lamang ng Diyos basta, pero bakit kailangan ng isang tao na tutubos sa mga tao? Sapagkat yung sariwang dugo ng isang taong walang pagkakasala ang siyang magiging kabayaran upang tayo po'y matubos mula sa apoy ng impyerno. Kaya praise God, hindi ka na pa-impyerno ngayon. Marami pong tao, ikaw ay hinahabol ka na ng Diyos, nakita ka na. Pinuntahan ka na, abay lumayo pa eh. Niyayakap ka na ni Lord, abay ayaw pa. You can go home again. Not because you are worthy, but because love is waiting. Pwede ka na uling umuwi. Pwede ka nang magbalik loob sa Diyos. Pwede ka na uling humingi ng tawad at lumapit gaano man kasakit o kasama ng iyong nagawa, sapagkat hindi dahil karapat dapat kang patawarin, kundi dahil naghihintay sa iyo sa pintuan ang pag-ibig niya. Naramdaman niyo na po ba yun na takot kang umuwi ng bahay sapagkat meron kang pagkakamali? Ang pakiramdam mo, ang tatay mo talagang nakaabang na at hawak na ang 2x2. At ready ka nang ihambalo sa iyo pagdating mo. Kaya hindi ka makauwi. Pero naglakas ka ng loob at sabi mo, di bali na, tatanggapin ko na. Mali naman talagang ginawa ko. Hindi ko kaya na manatiling malayo sa proteksyon ng aking ama. Hindi ko kayang matulog sa lansangan. Kailangan kong umuwi. At nung siya'y umuwi, ang akala niyang hawak na 2x2, ang hawak pala ng kanyang ama ay ano?
2 litro na Coke. At anong sabi? Anak, inom ka muna. Napagod ka yata. Sabay niyakap siya. Anong mararamdaman mo kung ikaw ang isang taong maraming pagkakamali sa buhay, pero nung lumapit ka sa Diyos, ni isang paniningil, ni isang pangungutya o pangako sa wala kang narinig. Ang sabi lang sa iyo, anak, tagal kitang hinintay. Yakapin mo ako at ipararamdam ko sa iyo ang pag-ibig kong nagbabago ng buhay. Umuwi ka na. Kasi may nag-iintay sa iyo at yun ang pag-ibig niya. Itong si Kuya naman, kanina pinag-usapan natin si Bunso. Si Kuya, the older son or the older brother, he is the religious one. Yung isa, the rebellious one. Itong isa, religious one. Maraming tao gusto lang maging religious but not spiritual. Magkaiba po yung religious at spiritual. Anong ibig sabihin mo, Pastor? Itong si older son, mabait, masunurin, hindi obvious ang pagkakasala niya, hindi siya umaalis ng bahay, hindi kagaya ng bunso, pero malayo naman ang puso niya sa kanyang ama. Nung dumating ang kanyang bunsong kapatid at ipinagdiwang ang kanyang pagbabalik, ang older son ay nagselos. At sabi niya, ang tagal ko dito sa bahay, ni hindi man lang ipinagdiwang ang aking existence. Samantala ang kapatid kong naglustay at nagwasang, ika nga sa Batangas, ng kanyang buhay. Nagbalik siya, aba ipinaghanda pa at ipinagpiesta pa ng aking anak. Religious spirit. Yung akala mo, sa pamamagitan ng kabutihan mo, kabaitan mo, pagiging masunurin mo, ito'y magiging katapat nito ang blessing. Ang approval ng Diyos. Akala mo, tatrabaho ka ng tatrabaho, gagawa ka ng gagawa para ikaw ay aprubahan ng Diyos bilang kanyang anak. Ay, nako, itong anak ko, kailan kaya ito matututong magsaing ng kanin ng kanya lamang? Ikaw hanggat hindi ka pa nagsasaing, hindi pa kita maituturing na anak. Meron mo bang ganun dito? Kaya ka lamang naging anak ay nung natuto ka ng magsaing ng kanin. O hindi kaya nung maliit ka pa lamang, nasa sinapupunan ka pa lamang ng iyong ina, ikaw ay hinihimas-himas na doon, kinakausap ka at sinasabi, ako'y proud sa iyo, anak. Alam mo ba, na ikaw ay bata pa lamang, nasa sinapupunan ka pa lamang ng iyong ina, ikaw ay champion na? Hello? Bakit? Sa dinami-dami po ng mga sperm cells na dapat pumunta sa egg cell ng iyong ina, ay ikaw ang nanalo sa karera. Kaya hindi ka pa lumalabas sa mundong ito, champion ka na. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, wala akong kwenta, hindi ako karapat-dapat sa Panginoon. Hello? Yung paglabas mo sa mundong ito, ang karamihan sa inyo, ilang taon na? Meron ditong 58, 85. Yung pag-i-exist mo sa mundong ito, anumang edad mo ngayon, you are already a champion. Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, champion tayo. Umiiyak-iyak ka pa lamang, dumedede ka pa lamang, bumububo ka pa lamang, wala ka pang ginagawang kabaki-bakinabang sa iyong mga magulang, pero ikaw ay inaprubahan na bilang anak. Because you are a child of God, not by worth, but by birth. Now, he lived in the Father's house, but never rested in the Father's love. Pwede ka palang nakatira sa bahay ninyo, pero hindi ka nakakaranas o hindi mo tinatanggap ang pag-ibig ng iyong ama. Marami pong Kristiyano ganon. Every week, every Sunday, nasa church.
Pero bakit ba hindi siya nababago? Linggo-linggo naman nasa church. Alam niyo kung bakit? Kasi he never rested or you never rest in the Father's love. Paano ba yun, Pastor? Paano ba mag-rest sa Father's love? Ganito ang nangyayari kasi. Akala natin tayo ay nasa kulungan. Because duty without intimacy becomes a prison. Ang dami mong ginagawa. Ang dami mong pinuprove sa Diyos. Nakakala mo, gawin mo ito, magpapalain ka, gawin mo ito, ibe-bless ka. Gawin mo ito, mamahalin ka. Gawin mo ito, ibibigay sa iyo ng Diyos ang lahat na magaganda. Nakapokus ka sa gagawin mo. Kailan ka magpo-focus doon sa gagawa nito? Lahat tayo laging nakapokus sa ginawa ng Diyos. Alam mo, ginawa ng Diyos sa akin, ganito. Oh, praise God. Last year, ganito ang binawa ng Diyos sa buhay ko. Signs, wonders, and miracles ang pinaranas niya sa buhay ko. Aba, praise God. Pero kailan mo sinabi? Alam mo, kahit wala akong nakitang milagro na masasabing kasing laki ng milagro na nakuha mo. Pero alam ko sa sarili ko, ako'y anak ng Diyos. At hindi ito mababalidate ng kahit anumang milagro. Hindi porke yung katabi mo'y marami nang tinanggap sa Panginoon, mas mahal yan. Hindi porke yung nasa likod mo ay ang dami ng milagrong dinanas, ay ibig sabihin nasa Kanya ang kapangyarihan ng Diyos at wala sa'yo. I want you to know this, mga kapatid. Your intimacy with God dictates the duty and the miracles that is going to happen in your life. Baligtad! Hindi duty, tapos intimacy. No. Intimacy muna sa Panginoon, and then you will experience what? The blessings, the signs, wonders, and miracles. Kaso binabaligtad natin, para mapalapit ako sa Diyos, kailangan may milagro muna. Anong nangyari doon sa 5,000 pinakain ni Lord? Ng 2 isda at 5 tinapay, 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang pamilya. Ano nangyari sa kanila? Nakaranas ba sila ng himala o hindi? Sagot naman ng kaunti. Nakaranas. Ay ano nangyari? Matapos maranasan ng himala, naglingkod. Ano nangyari? Umalis na. Bye-bye. Nakakain na kami, dyan na kayo, okay na kami. At hindi na uli nakita ni Lord. Ngayon, kung sasabihin mo, Lord, para mapalapit ako sa iyo, kailangan ko makakita ng matinding himala. Lord, para maniwala ako sa iyo, kailangan patunayan mo sa pamamagitan ng matinding himala. Yung kaaway ko, lalamunin ng lupa, ganon. Kung yun ang dinidesire mo para mapalapit ka sa Diyos, nasa isa kang prison. Because it will never, ever produce intimacy. Hello. Yung anak ng panganay, mabait naman, mabuti, masunurin. Pero, kulang sa intimacy sa kanyang ama. Duty without intimacy becomes a prison. Kaya sabi sa Luke 15 verse 31, nagreklamo siya. Ako, hindi nyo man lang pinaghanda kahit maliit na kambing. Yung aking kapatid na naglustay ng mga kayamanan natin, bumalik, pinaghanda nyo at pinagdiwang. Nagtampo yung panganay. And then his father said to him, "Look, dear son, you have always stayed by me, and everything I have is yours." Hindi niya ba naalala nitong panganay na ito, na hinati na ng ama ang ari-arian sa kanilang dalawa? Di ba sinabi po doon sa beginning verses ng Luke chapter 15? Sa verse 11, I think, or verse 12, sabi doon,
Nung hiningi nung bunso ang kalahati ng kayamanan, hinati na ito sa kanilang magkapatid. Ngayon, hindi ba alam nitong panganay na anak na nasa kanya na naman lahat? Ngunit sa halip na tingnan kung ano ang meron siya, ang tiningnan niya ay kung ano yung wala. Ang akala niya, kailangang bilhin ang approval ng kanyang ama. Kaya tayo pong mga tatay na naririto, sino dito mga tatay na? Taas ang kamay. Yung iba'y ayaw pang tumaas, mukha namang lolo nga. Di bale. Mga tatay, alam nyo ba na ang security ng inyong pamilya ay nasa inyo? Nasa atin? At kapag absent ang tatay, nawawala ang security ng mga anak. Nawawala ang identity ng mga anak. Kaya nga ang tawag sa atin ay mau? Hindi anong mau? Haligi ng tahanan. May narinig akong mau dun sa... Sabi mo sa katabi mo, yung tatay, ikaw pala'y haligi. Hindi halimaw. Kaya nga tayo haligi, ay kapag nawala ang haligi, ano mangyayari? Babagsak ang tahanan. Kaya kapatid, kung ikaw ay tatay, hindi lang kailangan sa iyo ng iyong mga anak at ng iyong asawa ay ang financial support or financial provision. Ako naman, pastor, ay magaling mag-provide sa aking pamilya. Ayos na yon, di ba yun naman ang aking function? Magpo-provide lang ako sa pamilya ko at bahala na sila sa buhay nila. Bilhin nila lahat ng kanilang gusto. Ayos na, nagawa ko na ang pagiging tatay ko. No. Ang tunay na ama, pangatlo, pang-apat na lamang yung provision mo. Ang higit na kailangan sa iyo ng iyong pamilya ay yung pagiging haligi mo. Ikaw yung magiging sandalan, ikaw yung proteksyon, ikaw yung mag-iingat sa iyong pamilya. At ang pag-ibig mo ang siyang magbibigay ng kalakasan sa kanila. Kaya kung kailangan pang aprubahan mo ang iyong anak, magaling ka lang sa akin kapag ikaw ay naging doktor. Ikaw ay magaling lang sa akin kapag ikaw ay laging 95 ang marka. Hindi mo alam, sinisira mo ang identity at ang confidence ng iyong mga anak. Hello? Huwag kang maglagay ng mataas na expectation. Huwag mong bibigyan ng unnecessary pressure ang mga anak mo. Kaya sila hindi makausad, hindi Alam mo anak, ako'y isang pulis, kaya dapat ikaw ay isa ding pulis. Anak, ako'y isang engineer, kaya dapat sa pamilya natin, lahat tayo engineer. Ay, ang gusto ng anak mo ay mag-make-up. Ay, babae eh. Tapos sasabihin, mag-i-engineer. Ay, di sumunod na nga lamang at sige na, mag-i-engineer. Eh, hindi naman makapasa-pasa. Bakit? Sa tuwing sa'yo magkukuha ng exam, ay yung kanyang yung marker niya na pangsagot, ay nilalagay mo na dito. Kulay-kulay muna. Tapos ay time's up na pala, wala na naisagot. May kausap po ba ako dito? Anak, anong gusto mong maging paglaki mo? Ay, gusto ko po, ako po yung maging isang, diba? Bodybuilder. Gusto ko po yung ako'y lumalaban sa mga pageant ng bodybuilding. Sabihin ng iyong tatay, nababaliw ka na. Ikaw ay magpulis, gumaya ka sa akin. Tinanong mo pa kung anong gusto. Tapos right there and then. May kausap pa po ba ako dito? Resentment is the cost of love when it's mixed with comparison. Ano yung resentment? Sama ng loob. Minamahal mo siya, pero sumasama ang loob niya. Bakit? Kasi kapag itinambal mo ito sa comparison.
Mahal naman kita pero ba't hindi ka gumaya sa kuya mo? Nagbigay ka ng oras, ng effort, ng faithfulness mo, pero imbes na masiyahan sa ibinigay mo, tumitingin ka sa natatanggap ng iba. Kapag pakiramdam mo, mas napansin o mas pinagpala sila kaysa sayo, doon bumapasok ang sama ng loob o resentment. Kaganda na nang ibinigay sa iyo, pero nung nakita mo yung sa iyong kapitbahay, mas malaki yung kanya, sumama ang loob mo. Bakit? Hindi mo matanggap ng lubos yung love dahil nahaluan ito ng pagkukumpara. Hindi masama ang magmahal. Pero kapag ang pagmamahal ay sinamahan ng paghahambing, masakit ang magiging bayad. Alam niyo ba, may isang tumawag sa kanyang minamahal at sabi niya, alam mo, miss na kita. Ito namang isa, hindi naniniwala. At sabi niya, kunin mo ang cellphone mo. Pumunta ka sa settings. Oh, tapos, pindutin mo yung options. Kasi yan lang naman ako sa'yo, di ba? Option lang ako. Kapag may paghahambing, masakit pa rin ang pag-ibig. Amen? Imagine mo kung pinaghambing-hambing tayo ng Diyos ngayon, di away-away tayo lahat. Oh, itong anak kong ito, mas mahal ko ito. Bakit? Mas matago sa kilang nito. Ikaw hindi masyado. Diyan ka na lang. Oh, itong anak kong ito, mas masipag ito, mas magaling ito, mas matalino ito. Ikaw hindi ka naman masyadong maasahan, magaling ka lang kumain. Diyan ka na. Kung ganon si Lord sa atin, kawawa naman yung mga hindi masyadong matalino. Actually, matalino rin sila pero sa ibang bagay. Amen ba? Huwag mo sasabihin, anak kong ito'y walang kaalam-alam sa buhay. Meron yan, di mo lang matuklasan. Ang tunay niyan, ikaw ang walang alam sa kanya. Amen? May kausap pa ba ako dito? Sabi mo sa kaliwat kanan, wag na wag magkukumpara. Luke chapter 15 verse 32. We had to celebrate this happy day, for your brother was dead and has come back to life. He was lost, but now he is found. Hindi magets ito nung kapatid. Sinasabi siguro niya nung older brother sa kanyang loob, buhay ako pero feeling ko ako yung patay. Narito ako pero feeling ko ako yung nawawala. Hindi ko alam ang identity ko. Alam mo, mayroong 3 matandang magkakaibigan. Yung 3 magkakaibigan na ito, matanda na. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ganyan. Yung talaga matanda. At sabi nung isang matanda, number 1, sabi niya, doon sa katabi niya, Mare, pagtimpla mo naman ako ng kape. Aba? Agad-agad tumayo itong matandang number 2 at pumunta ng kusina. Pero pagdating niya sa kusina, sabi niya, bakit nga ba ako nasa kusina? Bumalik po siya doon sa kanila pong umpukan at sinabi niya, ako nga ba'y bakit nasa kusina? Nagpatimpla ka ba ng kape? Sabi mo nung matanda number 1, ako? Nagpatimpla ako ng kape sa'yo? Hindi ko alam. Merong isa pang matanda, yung matanda number 3. Tatawa-tawa. Sabi niya, grabe itong mga kumari ko. Matatanda na talaga sila. Makakalimutin na. Sana'y hindi ako mapagaya sa kanila. Di kayo pag gumaganong, sana'y hindi ako mapagaya sa kanila. Tumutok-tok yung sa kahoy. Sana'y hindi ako mapagaya sa kanila. Aba, pagkatuktok ng 3 beses, tumayo yung matandang yon. Sabi nung dalawa, bakit ka tumayo? Hindi nyo ba narinig? May kumatok! Dali-dali. Kakaunti ang naka-gets. Isasama kita doon sa matatandang yon. Ano pong ibig ko sabihin? Anong tawag sa sakit na yon? Nagsisimula sa letter D.
Dementia. Dementia. Ang lola ko po nagka-dementia before she died, nagka-dementia na po siya. Pero okay lang yung dementia na yon of the mind. Ang mahirap yung dementia of the soul. Ano yun, pastor? May dementia ba ang soul? Yung nakalimutan mo na kung sino ka. Hindi mo na maalala na anak ka pa pala ng Diyos. Masyado ka naglulupasay, nakihina, sumusubsub, hindi makabangon, depressed, anxious na anxious, kasi nagka-demensya ka na ng iyong kaluluwa, hindi mo alam, ikaw pala ay minahal at minamahal at mamahalin, maging sino ka man, ng Diyos na buhay, ng iyong amang sumasalangit. You are a child of God, a beloved child of God, a chosen child of God. Wag na wag mong lilimutin kung sino ka sa Panginoon. Kaya, always choose home. Walang ibang mas magandang uwian kundi yung bahay nyo. Doon naman po sa bahay namin, medyo hindi ako masyadong masaya. Ito sabi ng Biblia, Joel chapter 2 verse 13. Return to the Lord your God, for He is angry. Angry ba? For He is merciful and, basa, compassionate, slow to get angry, and filled with unfailing love. He is eager to relent and not punish. Yung sinasabi mo, pinaparusahan ka lagi ng Panginoon sa bawat mali mong ginagawa, ang sabi niya, He is merciful, compassionate, and slow to get angry, filled with unfailing love. Kaya umuwi ka na. Balik sa ating Panginoon. Pero aminin natin sa hindi. Ang ating bahay ay source ng rest, pero minsan, dito rin ang gagaling ang ating unrest. Every home has its own bright and dark sides. Tama po ba? Hindi lahat ng home ay puno lagi ng love, joy, and peace. Mayroon ding mga dirty laundry na hindi dapat malaman, mga dirty secrets na hindi dapat maalaman ng mga kapitbahay o sino mang mga hindi bahagi ng pamilya. Yung away ng mag-asawa, tapos mga Kristiyano pa kayo, tapos mga pastor pa pala kayo parehas, ito yung mga dark sides. Ang bright side na ito, home is designed by God to be a shelter for the storm. Kapag may bagyo, saan ka uuwi? O saan ka pupunta para sumilong? Sa bahay ninyo. May bagyo sa labas, pero kapag nasa protection ka ng iyong bahay, hindi ka nag-aalala. May sumbungan ka kapag may challenges and struggles ka. Kaya parents, mothers, and fathers na naririto, gawin ninyong ang inyong lugar ay isang shelter na kung saan pwedeng sumilong ang inyong mga anak. Hindi yung kapag may problema sila, kayo na po ang pinakahuling nakakaalam. Mas alam na ng buong klase nila, alam na ng buong barangay, kayo na lang po ang hindi alam ang problema ng inyong anak. Parents, make your home a shelter for the storm. Kaya pala ang anong Tagalog sa home? Tahanan. Ano yung tahanan? Dito natahan ang mga umiiyak. Dito natahan ang mga naghahanap ng mapupuntahan. Kaya po ang home ay hindi lang bahay. Ito ay isang tahanan. A house is a bahay. But kapag nilagyan mo ito ng God, nilagyan mo ito ng Jesus, ang house nagiging home. Nagiging tahanan. Pero may dark side din minsan ng home. Home can also be the starter of the storm. Ay minsan naman po ay wala sa labas ang bagyo ay nasa loob ng bahay. Sa labas, you are highly appreciated. You can be yourself. Pero pag uwi mo, kailangan
maging pretentious tayo. Minsan ang bagyo wala sa labas, nag-uumpisa sa loob. Ano pa? Home is where dreams are born. Tay, Nay, ang pangarap ko po ay maging doktor. Para ako na po ang bahala sa inyo pagtanda nyo. Ako po ang gagamot sa inyo kapag nagkasakit na kayo. Sino pong narinig na yun sa kanyang mga anak? Uy, wala. Okay. Pero ito ang problema. Sometimes, home is where dreams die. Sagot nung tatay, anong doktor-doktor? Mahirap lang tayo. Wala tayong pang-tuition para sa pagdodoktor mo. Saka hindi ka naman masyadong matalino. Medyo may kahinaan ang ulo mo, di gaya ng kapatid mo. Baka hindi mo rin kayanin yun. Sa bahay, nag-uumpisa ang competition. Sa bahay may comparison. Kaya bawat pangarap, dagli ang namamatay. Buti na lang walang ganito sa JA1. Amen? Home is where we learn to love. Natututunan natin ang Word of God sa tahanan mula sa ating mga magulang. Kaya kayo po mga magulang, lagi kayong mag-ipon ng Word of God para ito po'y maipasa ninyo sa inyong mga anak so that they will learn to love. Kaya ngayon, minamahal mo, pinagpe-pray mo ang mga umaaway sa iyo. Sa bahay pa lamang, sinasabihan ko na ang aking anak na panganay na you are beautiful, you are fearfully and wonderfully made by God. Napakaganda mo, anak. Para ano? Para paglabas nila ng bahay at may nagsabi sa kanilang, ang ganda mo, pwede ba kitang ligawan? Sasabihin niya, wala nang dating sa kanya yon. Bakit? Ay nasabi na ng daddy. Kaya pag narinig niya sa kaklase niya, hindi na bago yan. Alam ko nang maganda ako dahil sinabi yun ng aking daddy. Amen? Eh kaya naman madaling maligawan ng anak ay hindi naman marinig sa ama. Paglabas ng bahay, pag-aalis na bahay, magka-itsura mo, mukha kang dugong. Lahat na ng pangit na sinasabi. Kaya naman nung nagkaroon ng kaklase at nagkagusto sa kanya, alam mo, you are the most beautiful person in the universe. Ay, kinilig bigla yung anak. Yun, nagka-jowa agad ng maaga. At dahil hindi makatiis, nabubuntis. Pag ayaw maghintay, nagiging tatay. May kausap pa ba ako dito? Kaya yung mga anak nyo, sabihan ninyo na magagandang salita agad. Huwag nyo hintayin na ang unang magsabing maganda yan ay yung mga kaklase. Ikaw na agad muna, tatay o nanay. Amen? O sabihan mo nga yung anak mo nung maganda ngayon. Dali. Sabi. Ikay magbabait, ikay Alam nyo, kailangan nila yan to boost themselves and their identity so that they learn to love. Pero kapag hindi ganyan ang kultura sa bahay, home is where we also learn to hate. Sa bahay, unang nag-uumpisa ang sama ng loob at galit. Kung sino pa yung inaasahan mong magpoprotekta sa iyo, sila pa yung mananakit sa iyo. Home is very powerful. Pwede nito hubugin ang buhay natin sa kabutihan, pwede rin sa kasamaan. It could bring out the best in us, but it could also bring out the worst in every one of us. Pero ano pa man ang culture ng tahanan mo, I encourage you to still go back home. Umuwi ka na dahil may naghihintay na surprise si Lord sa iyo. Pag sinabi kong umuwi ka na, hindi ibig sabihin umuwi ka lang sa bahay mo, kundi umuwi ka sa tahanan. Kung ano man ang sigalot na sa loob ng sigalot o problema sa loob ng tahanan ninyo, it is part of maturing. It is part of growth. Ang mahalaga, you understand that your home is not a home without Jesus. And if there is Jesus there is always hope. Kaya ang pangalawa, always choose hope. Kung akala mo ikaw ay homeless,
Mahirap yon. Pero mas mahirap ang maging hopeless. May pag-asa pa ang tahanan mo. Sabihin mo sa kaliwat kanan, may pag-asa pa ang tahanan nyo. Bagong taon ngayon, hindi pwede na luma pa rin ang tahanan ninyo. Dahil bagong taon ngayon, may nakahanda ang Diyos na bago sa tahanan ninyo. At alam nyo, hindi ito material na bagay lang. Alam nyo kung anong bago sa pamilya nyo ngayon? Hope. Hello? Yung mga namatay na pangarap, bubuhayin ulit sa pamilya nyo. Amen? Yung dating awayan at galitan, mapapalitan ng pag-ibig at pagmamahalan. Amen? Laging piliin ang pag-asa. Hope is the quiet agreement a family makes to never give up on each other. Ano daw yun? Pakilagay nga dyan, kapatid. Hope is the quiet agreement a family makes to never give up on each other. Hindi mo pwedeng piliin ang iyong pamilya. Kasi kung pwede kang mamili, lagi ang gusto mo ay si Henry C., Manny Villar, Enrique Rason. Pipiliin mo sila. Pero bakit hindi para sa iyo ang pagpili ng iyong pamilya? Kasi gusto ng Diyos, nila ilalagay ka niya sa lugar na kung saan ikaw ay lalago at magiging kamukha niya. Kaya kung meron man na mga dapat bitawan sa pamilya, wag na wag bibitawan ang relasyon. Bitawan nyo ang sama ng loob, ang tampuhan, ang awayan, pero wag na wag isusuko ang magandang relasyon. And that is the hope. Ito'y kahit hindi pa nangyayari, meron ka ng pag-asa na kayo mismo bilang pamilya, may agreement kayo that you will never give up on each other. May pagdaanan man si kuya, si ate, si bunso, you will stick together. Sabihin mo sa katabi mo, wag mo akong susukuan. Do you know what? May storm man sa loob ng bahay, pero families survive storms because hope anchors them. Bakit tayo nakakasurvive sa storm bilang pamilya? Kasi may hope. Ano yung hope? Na matatapos din at mapapagtagumpayan din ninyo ang inyong pinagdadaanan bilang pamilya. Sino dito ang pamilyang walang pinagdadaanan? Sige nga. Lahat tayo ay walang exception or exemption sa bagyo, sa loob ng tahanan. Pero wag na wag kang lalayo at bibitaw sa pananampalataya mo. Lagi kang magkaroon ng pag-asa sa Panginoon. You will survive because of the hope that you have in the Lord. Amen? And hope turns a house into a home and a family into a refuge. Hope is not loud in families. It whispers, stay. Hello? Kaya kung sa palagay mo, gusto mo nang bitawan, iwan ang asawa mo o pamilya mo, may sinasabi sa'yo at bumubulong sa'yo yung hope. At ang sabi niya, stay. May ginagawa pa ako. Hindi pa ako tapos. Sinong nakahanda ngayong araw na ito? Nasasabihin niya talaga, uuwi na ako, Lord. Aayusin mo, Panginoon, ang anumang dapat ayusin sa pamilya ko. Tayo po'y tumayo. Let us all stand in the presence of God. Sino po yung aamin dito sa ating kalagitnaan na dumating ka na sa point na meron kang tahanan pero homeless ka? Meron kang pananampalataya pero hopeless ka. Alam niyo po, nag-search po ako. Ano ba ang sabi ng mga Chinese ngayong taong ito?
Ang 2026 daw ay ano? Year of the horse. Maniniwala ba kayo magiging mukhang kabayo tayo lahat ngayon? Ako hindi napayag. Pero alam mo, ito sabi ng Diyos sa iyo. Ngayong taong ito is the year of the abounding hope. Not year of the red horse or kung anumang horse. But this is the year of the abounding hope. Ano yung abounding? Hindi nauubos. Habang nangyayari ito sa inyo, dumadami ng dumadami, nag-o-overflow na nag-o-overflow. Abounding. Romans chapter 15 verse 13. Ito ang message ng Diyos sa iyo ngayong araw na ito. Now, may God, the fountain of hope, fill you to overflowing with uncontainable joy and perfect peace as you trust in Him. Kailan ka nagkakaroon ng uncontainable, overflowing joy and perfect peace? When you trust in Him. And may the power of the Holy Spirit continually surround your life with His superabundance. Sabihin nga po natin, superabundance. Talaga palang may word na superabundance. Ito yung tinatawag na abounding. Until you radiate with hope. Woo! Excited po ako ngayong araw na ito. Sino po dito masasabi niya yung 2025 niya ay napaka-tough? Ang hirap ng 2025 niya. Sige nga, nawalan ka, may mahal na sa buhay na pumanaw, unexpectedly, hindi ka nakapasa, nalugi, nawalan ng trabaho ng 2025, narimata, ano pa? Nabatak ang iyong hinuhulukang sasakyan, hindi ko alam. Nagkasakit, na malubha at tinaningan ka na ng doktor. Ang hirap ng 2025. Pero may good news ako sa iyo. Ikaw ang tough. Kasi yung 2025, tapos na. Ikaw hindi pa. Yung 2025 nakalibing na ngayon, ikaw naririto, buhay na buhay, humihinga, puno ng pag-asa, sapagkat naririto ang pag-ibig ng Diyos. Ang 2025 mo, naroon na. Wala na. Pero ikaw narito pa. So sino ang tough? Yung 2025 mo o ikaw? Ikaw na pinalakas ng Diyos. At binibigyan niya ng pag-asa. Nakatawid ka na sa 2026. Ibig sabihin, nagpapakita na ang Diyos ng kalakasan at pag-asa sa iyo. Kaya anong gagawin mo ngayong oras na ito? Trust in Him. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan nyo sa loob ng family nyo. Pero isa lamang ang gustong sabihin ng Diyos sa inyo. As you trust in Him, you will receive the uncontainable joy, the perfect peace, and the power of the Holy Spirit is going to continually surround you with life and superabundance until yung hope sa iyo nag-uumapaw na. Ito yung tipong puro dilim na lang ang nakikita mo sa paligid, pero nananatili kang may pag-asa. Bakit? Kasi nakakakita ka. Amen? Ano kung puro dilim ang nakikita mo ngayon? Ang mahalaga, kita mong may dilim. At naniniwala ka na kapag ikaw ay napuno ng pag-ibig, ito'y magliliwanag sa iyo. At para kang isang liwanag. Alam nyo, Pastor, may crack po ang aming pamilya. May mga issues po sa aming pamilya. Ang daming crack. Mga anak ko ganito, ang asawa ko ganon. Pero alam mo, pag sinabing you radiate with hope, ito'y liwanag. At saan nakikita ang liwanag?
sa mga crack. Hello. Hinahayaan ng Diyos na minsan makita mo na may crack sa pamilya nyo para magliwanag ang pag-asa. At ang makita sa marami at makita mo ay hindi yung crack, kundi may liwanag pala sa loob. I don't know if you are getting my point. Walang pamilyang walang crack. Ang tanong, may liwanag bang nakikita sa mga crack na yan? Ang liwanag na yon ay ang pag-asang dala ng pananampalataya at pag-ibig mo sa Diyos. Kaya ngayong 2026, ikaw ay tao, hindi ka kabayo. Kaya ang mangyayari, magliliwanag ng matinding-matindi ang pag-asa sa iyo. Na ikaw, never mo bang naranasan na magkaroon ka ng matinding pag-asa na ito? Masasabi mo lang 2026, puno ng pag-asa ang taong ito. Pastor, puro lang ba kami pag-asa? Wala ba yung kaganapan? Pag-asa lang ba? Paano yung kaganapan ng pag-asang yun? Kapatid, gusto ko malaman mo, your intimacy is already the fulfillment of the hope. Ano ibig sabihin, Pastor? Huwag ka na, sabi ko nung una, huwag ka na mag-intay ng milagro para masabi mong may breakthrough. Huwag ka na mag-intay ng answered prayer para masabi mo na ikaw ay na-receive mo na yung resulta ng pag-asa mo. Hindi. Ang tunay na resulta ng pag-asa mo ay yung kalapitan mo sa Diyos. Kung walang sakit karamdaman, hindi ka magpe-pray eh. Kung walang kahirapan, hindi ka hihingi ng tulong sa Diyos. Kaya kapatid, dahil may crack kang nakikita sa buhay mo o sa pamilya mo, ito ang senyales ng chance for you to get closer and be more intimate to the Father. Close your eyes. Close your eyes. J1 family, ang dami mong ine-expect kay Lord ngayong taong ito. Marami ka ng tinaniman mula pa nung December hanggang January hanggang ngayon. Pero gusto kong malaman mo kapatid, He is more concerned in your heart than in your hand. Ang concern ng Diyos ngayon ay puso mo kaysa sa makikita sa kamay mo. And I want you to know, today is the start of the abounding hope in your life. Sabihin natin, Lord Jesus. Mas malakas, sabihin mo, Lord Jesus, hindi ako pumapayag na masasayang ang 2026 ko. Sisimulan ko ito sa matindi at malakas na pag-asa na ikaw ay nagmamahal, kumakalinga at nagpapala sa buhay ko at sa aking pamilya. Mula ngayong araw na ito, mas matindi ang pagkilos mo sa buhay ko. Lord Jesus, shine your light so that I may abound in hope. And I will radiate this hope to many people. In Jesus' name. At ngayon habang ikaw ay nakapikit, i-assess mo ang pamilya mo, ang tahanan mo. Kung ikaw ay anak, evaluate who you are as an anak. Kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay nanay, i-evaluate mo ang iyong heart as a father or mother to your family. Are you building a home? Or are you just building a house? Are you building a shelter? Or are you starting the storm inside the house? Kapatid, hayaan mong ang pag-ibig na wala
mula sa iyong earthly father, punan ng iyong heavenly Father. At ngayong oras na ito, as you reflect to the Father's love, as you reflect to your family, hingin mo sa Diyos na baguhin niya, i-transform niya ang puso't isipan mo. Kung ikaw ay iniwan, pinabayaan, sinaktan sa loob ng pamilya, gusto kong malaman mo na ngayong taon, makakabawi ka. This is the year of abounding hope in your life. Yes, Lord. Kita mo po ang iyong mga anak na naririto, Panginoon. Maaring sila ang rebellious son or daughter. Maaring sila yung religious son or daughter who's seeking approval from you always. Lord, ngayong oras na ito, let your love fill them so that hope may abound in their hearts. At maging ang mga nasa online, Lord God, let your love flow unto them so that they may abound in hope. Sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray, walang pamilyang ng JA1 ang magwawatak-watak at magkakahiwa-hiwalay. Lord, you will cure every broken heart. You will cure every broken relationship that they had. Noong 2025, ang daming mga naging failure, Panginoon. But this won't stop us from loving you more and from loving my family more. Salamat sa mga tatay, Panginoon. Salamat sa mga nanay na naririto. At maging sa mga anak na naririto, O Lord God. I pray, walang sino man ang tatalikod sa iyo, ang magre-rebelde sa iyo. Walang sino man ang lalayo sa iyo, Panginoon. I declare that they will always abound in hope because this year is the year of the abounding hope in each and every family ng JA1.